Oh, kumusta? Naranasan niyo na ba yung sobrang excited kayo para sa isang bagay, tapos biglang hindi natuloy? Ang bigat sa pakiramdam, di ba? Pero, paano kung yung mga disappointment na yan ay may tinatago palang mas magandang plano? Halika, samahan niyo akong tuklasin kung paano ang isang malaking pagkakabigo ay pwedeng maging simula ng isang bago at mas malaking pag-asa. Sige, umpisahan natin sa tanong na to. Sigurado ako, lahat tayo naranasan na to. Yung pakiramdam na handang-handa ka na para sa isang birthday party, sa isang inaasam na regalo, o sa isang pangako, tapos bigla, wala, hindi nangyari. Masakit, no? Yan mismo yung pakiramdam na pag-uusapan natin ngayon. At alam nyo, hindi lang tayo ang nakakaramdam niyan. Libo-libong taon na ang nakakaraan, may mga taong dumaan sa ganyang-ganyan ding sitwasyon. At hindi lang basta-bastang tao ha, kasama dyan yung mga itinuturing na pinakamatalik na kaibigan ng Diyos. Halika, silipin natin ang dalawang kwento nila at tingnan kung ano ang natuklasan nila sa gitna ng kanilang pagkadismaya. Okay, punta tayo sa ating unang kwento. Pag-usapan natin yung mga pinakamalapit na kaibigan ni Jesus, ang kanyang mga disipulo. So isipin nyo to, yung mga disipulo, pinag-aralan nilang mabuti yung mga propesya sa kasulatan. At para sa kanila, klarong-klaro na, si Jesus ang magiging hari nila dito sa lupa. Ini-imagine na nila yung tagumpay, na palalayasin ni Jesus yung mga mananakop at magtatayo siya ng isang napakalakas na kaharian. Grabe yung excitement nila, di ba? At dito, tingnan nyo ang lakay ng pagkakaiba. Yung inaasahan nilang korona at party, naging pag-aresto at krus. Paano nangyari yon? Subukan yung isipin yung gulat at pagkakalito nila. Yung pinakahihintay nilang tagumpay, biglang naging isang ganap na bangunot. At dito na pumasok yung tanong na parang sumira sa mundo nila. Kung siya talaga yung hero, bakit ganito ang nangyari? Para sa kanila, parang game over na. Iniwan nila ang lahat para sa kanya tapos ito lang pala ang kahahantungan. Parang lahat ng pinaniwalaan nila ay biglang gumuho. Pero kahit gaano kadilim, may isang pangako. Sabi nga sa isang kasulatan, ang pag-iyak ay maaaring magtagal sa gabi, ngulit ang kagalakan ay dumarating sa umaga. At yan mismo ang naghihintay sa kanila kahit na noong mga oras na yon, hindi pa nila ito nakikita. Kasi hindi pa dyan nagtatapos ang kwento. Tingnan natin ngayon kung paano yung pinakamalaki nilang kabiguan, yung pala ang naging simula ng kanilang pinakadakilang misyon. So, dito pala yung twist. Hindi sila nagkamali na si Jesus ang hari. Nagkamali lang sa kung anong klaseng kaharian ang itatayo niya. Ang plano pala ng Diyos ay hindi tungkol sa isang palasyo na gawa sa bato. Ang plano niya ay isang kaharian ng biyaya. Isang kaharian na itatayo hindi sa lupa, kundi sa loob mismo ng puso ng bawat tao. Ito'y tungkol sa pag-ibig at pagpapatawad. At ang pinaka-amazing na part, yung mismong pinakamalungkot na pangyayari, yung paggamatay ni Kristo, yun pala ang naging susi. Yung akala nilang katapusan, simula pa lang pala. Ito ang nagbukas ng pinto ng pag-asa, hindi lang para sa kanila, kundi para sa buong mundo. Kaya pala hinayaan ng Diyos na dumaan sila sa ganung pagsubok. Kailangan nilang maituwid yung maling akala nila para maging handa sila sa totoong misyon. Ang pait na dinanas nila ay naging paghahanda pala. Ngayon, fast forward tayo. Akalain nyo, paglipas ng maraming taon, parang may déjà vu. May isa na namang grupo ng mga tao na dumaan sa halos kaparehong karanasan. Tingnan natin. Katulad ng mga unang disipulo, sobrang sipag din nilang mag-aral ng Biblia. May isang partikular na bahagi doon na may mga hula tungkol sa oras. Batay sa kanilang pagkakaintindi, nagkumpit sila at naniwalang babalik na si Jesus sa isang specific na petsa. Naku, excited na excited sila. O pamilyar ba? Yung napakalaki nilang pag-asa, ang sumalubong sa kanila ay isang malaking katahimikan. Dumating yung araw, lumipas, at hindi dumating si Jesus. Isipin nyo na lang yung lungkot nila. Tinawag pa nga nila yung pangyayaring yun na ang malaking pagkakabigo o the great disappointment. So anong ngayon ang aral sa pagkakabigong ito? Tingnan natin kung paano, tulad ng sa mga disipulo, itong disappointment na to ay bahagi rin pala ng isang mas malaking plano. Kasi, heto ang nalaman nila. Tama sila na may isang napakahalagang propesya na natutupad noong araw na yon. Tama yung timing nila. Ang namali lang sa kanila ay yung pag-unawa kung anong event ba talaga ang magaganap. At dahil sa malaking pagkakabigo na yon, bumalik sila sa pag-aaral.
mas masinsinan pa. At doon nila natuklasan, tama yung petsa, pero mali pala sila ng lugar. Yung napakahalagang pangyayari ay hindi pala mangyayari dito sa lupa. Nagsisimula pa lang pala si Jesus ng isang espesyal na gawain sa langit para sa atin. So kung titingnan nating mabuti, may pattern pala, no? Step 1, may mensaheng galing sa Diyos. Step 2, may maling pagkakaintindi ang mga tao. Step 3, may nangyayaring malaking disappointment. Step 4, dito ngayon nasusubok at tumitibay ang pananampalataya. At step 5, doon lang lumalabas yung tunay at mas malaki pang plano ng Diyos. Ang pagkakabigo pala ay nagiging daan para sa mas malinaw na katotohanan. Kaya ang pinakamalaking aral dito para sa ating lahat ay ito. Ginagamit ng Diyos ang mga pagkakabigo natin. Hindi ito hadlang sa plano niya. Sa totoo lang, bahagi ito ng plano. Yung mga pagkakamali natin ay hindi katapusan, kundi mga building blocks lang para sa isang mas magandang disenyo niya. Kaya ito ang iiwan kong tanong para sa ating lahat. Paano kung yung mga pinakamabigat at pinakamalaking pagkakabigo na nararanasan natin ngayon ay paghahanda lang pala para sa isang mas maganda at kamanghamanghang bukas? Baka yung mga yan ay hindi katapusan kundi isang mahalagang hakbang patungo sa napakagandang plano ng Diyos para sa atin.